tandaan po ninyo, wala po kaming bayad dito. Gusto ko munang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat, sir. Alam nyo, itong pagpipirma na ito lang po yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay kung saan ka makukontak, andun ang ID number mo, at andun din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Mabuhay! Alright, tama yan. Marami sa ating mga kababayan, no, Kuya. Una po, gusto ko lang, nainis ako dun sa sinabi kanina, bakit daw 300,000 lang tayo. Alam nyo, mga kababayan, sa eleksyon, ang ginagastos, bilyon. Buong Pilipinas, meron po yung tinatawag na binibigay ang gobyerno para sa campaign. Binibigay po yan para information campaign. Alam niyo po ba dito, isang poster lang sila. Umiikot po, wala pang budget yan. Kanilang mga bulsa lang ho. Pero nakakuha na sila ng 300,000, ibig sabihin. Siguro kung binigyan nila ng billion na budget, baka lumagpas mo ng 35, baka 100 billion yan. Kaya ho yung mga walang sense yung mga sinasabi, mga nagpapanggap na mga super talino, pambihira kayo. Hindi nga kayo mga 12,000. Eto, ilan lang? 4 months? 4 months, 300,000. Naka-coaster lang po sila. Isipin mo yun. Kaya, mga mahal kong kababayan, ito pong ginagawa namin. Makikinamin na ho ako. Dahil ang totoong mga bayani dito ay sila. Sila ho mga nakikita nyo sa harap na kasama ko, yung mga nasa likod ho ng camera. Sila ho talaga yung mga lumalakad. Namin lang ako. Mga kababayan, tandaan po ninyo, wala po kaming bayad dito. Lahat po kami dito, nandito kasi mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin ang mga Pilipino. At alam naman ho nating lahat, kahit balikan nyo ang history, minsan lang tayong nirespeto ng ibang bansa. Tama! Minsan lang. Yung mga bansa na kinakatakutan ng mga leader, nirespeto tayo. Nandyan ho si Putin. Russia. Nandyan. Si Xi Jinping. China. Nandyan po si Presidente ng Amerika ngayon. Nakalimutan ko. Kinampanya ko yan, pero hilig sa gera. Si Trump. Yung mga leader na yan, ang ipinakita ho niyang respeto sa atin dahil kay Digong. Yung panahon na yun, tandaan po natin kahit saan tayo magpunta, nakataas ang noo natin. Dahil yung leader natin nung panahon na yun, sorry, excuse my language, English yan. May bayan!
Duterte! 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 Kaya po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo kaming husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Digong. Dahil noong mga panahon na yun, napakasarap maging Pilipino. Bilang panghuling salita, mga mahal, hindi, ngayon lang ho, baka naman mahirap yung panghuli, mami. Para lang ho dito. Minamalat na rin ako kakasigaw. Bilang panghuling salita, mga kababayan, tandaan po natin, si Digong ay isang Pilipino na ikinulong sa ibang bansa. Iyan po ay pagyurak sa ating pagka-Pilipino. Kaya anong kulay mo ngayon? Dilaw ka, pink ka, pula ka, o itim ka. Tandaan po ninyo, Pilipino ka. Ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dinami-dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako sa bawat Pilipino kung sa tingin nyo may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Kanina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Bahrain. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. Bring him home! Mabuhay! At syempre, pinaunlakan tayo ng isang OG DDS. OG? Hindi nakakakilala dito at walang magsasabi na hindi siya Duterte supporter. Original. Syempre si Miss Mocha Uson! At makakasama din natin ang isang Cebu philanthropist at talaga namang mula sa puso ang kanyang pagiging Duterte supporter. Yan ay si Ma'am Christine Takahashi. Eto na. Mula balat, kaluluwa, dugo at buto. Walang makakapagsabi na hindi siya Duterte supporter. Ay, alam mo ba, fun fact, nagsimula ang Tayo Kami Naman Global Signature Campaign November 23 sa Davao City at alam mo bang inilipat pa niya ito para siya ang pinakaunang pipirma sa Tayo Kami Naman Global. Mabuhay! At hindi niya iniwan si PRRD. Do the honor? Siyempre, walang nakakakilala naman kay Senator Robin Padilla! Maraming salamat po. At meron din tayong mga makakasama ngayon, mga nagmahal, sumuporta sa Tayo Kami Naman Global Signature Campaign. Palakpakan po natin si Tita Nene Bakay. Kasama rin po natin si Kapitana Pexon. Nakasinuyod ang buong kanyang barangay at lahat ng kanyang mga nasasakupan para makakuha ng pirma. At palakpakan din po natin ang sobrang support nito ni Sir Wendell Cabrera. And
representing the bar community, Cotabato, palakpakan po natin, Miss Saida Sema. Inalagaan niya rin kami niyan. Nung nasa Cotabato kami para mag-signature, nagsidatingan ng mga kapatid natin dito. At of course, alam niyo ba, itong magandang dilag, may papakilala ko, mag-isa siya. Solo pumunta sa Boracay at Siargao para magpapirma at nakakalap ng maraming signatures. Palakpakan po natin Inday Mon.